Hello! Welcome to Kusina! Nako, panahon na naman ng lagnat, ubo, sipon. Kaya naman ang gagawin natin ngayon ay isang sopa na tinatawag nating comfort food. Oo, sanay na tayo sa mga soup katulad ng lugaw, macaroni soup, tuwing merong tayong dinadamdam. Ngayon, kakaiba naman dahil ito ay request ng aking mag-ama. Ang gagawin natin ngayon ay isang Ilonggo dish na naman ako sa nanay ko. Ito ay ang pansit molo. Effective na effective ito para sa mga may sakit. Hindi naman kamahalan itong soup na to, kaya ito ang ating napili. Actually, napakadaling gawin lang nito. Ang kakailanganin lang natin ay atsuete oil. Madali lang gawin yan, ano? Parang oil lang yan na nilagyan natin ng atsuete at sinala. Pag ginawa natin ito, huwag masyado natin matagal ang pagpapakulo dahil medyo nagiging maanta ang lasa pag masyadong ang ating atsuete. Okay? So, gigisahin lang natin ang ating sibuyas at bawang dito sa ating atsuete oil. Siyempre, mauuna ang ating sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, natural ang ating bawang para maging malasa ang ating broth. Ngayon, papaliwanag ko lang habang natin piniprito itong ating sibuyas at bawang. Actually, sa version ng nanay ko, ang ginagamit niya dito, naglalagay siya ng shredded chicken na nakukuha niya dahil nagtitipid din siya dun sa soup pack. Yung likod ba ng manok, pakukuluan niya yan kasi gagamitin natin yung broth. Tapos, hihimayin niya yung mga bits of chicken na isasama niya sa soup. Pero dahil ito ay murang version, hindi tayo gagamit ng manok, ng broth na matagal na pinakukuluan ng nanay ko. Ang gagamitin natin ay chicken cube para makatipid tayo. Pero masarap din to. So medyo okay na siya. Ating pakukuluan ito gamit ang ordinary tubig lang. Mga 3 cups of water. Okay. At lalagyan natin ng kaunting panlasa, chicken cube. Okay. So yan. We'll bring this up to a boil. At habang nating iniintay yan, gagawin na natin yung pinaka-star ng pansit molo, yung ating giniling na nakabalot sa molo wrappers. Okay? So, ang kasama doon sa ating is naturally ito, dinikdik na hipon, yan, dinikdik yan, na ihahalo natin sa ating giniling na pork. Ihahalo natin ngayon itong pork. Para mas malasa siya, lalagyan natin ng ating dinikdik na sibuyas at syempre, dinikdik na bawang. Lagyan natin ng asin, pepper, at isang itlog para binder. Medyo kulang sa itlog, dadagdagan natin ng isa pa. Ayaw natin na ito ay bubuka mamaya. So, ihahalo-halo natin ito. Pumunta tayo ngayon sa pagbabalot ng ating giniling with shrimp mixture. Ito yung tinatawag nating molo wrapper. Makukuha ito sa online o kaya sa kahit na anong grocery store sa freezer section. Ang nanay ko, napakagaling magbalot ng molo, napaka-arte. Hindi ko siya magaya. Ito yung style niya, pero gagawin ko mamaya yung style ko na barbara lang. Ganyan siya. Rarap niya yung ganyan. Tapos, lalagyan niya ng tubig, tapos ganyan. Ididikit niya yan. Yan. Ganyan ang style ng molo wrapper niya. Ididikit niya yan ng tubig. Dahil nahihirapan na ako sa aking kamay dahil meron akong
medyo stiffness sa aking fingers. Hindi ko tumatagal ako pag ganyan ng wrapper. Kaya ang ginagawa ko, simple na lang. Total maghahalo-halo naman yan sa tiyan. Ang ginagawa ko, parang simpleng na lang, square na ganyan. Simple lang. Parang ganyan. Rinorolyo ko na lang. Tapos, ginagano ko lang. Nilalagyan ko na lang ng tubig na pang paste. Okay? Parang ganyan. Yan. Ibabalot natin lahat ito using our wrapper and our filling. Ito na ang nagawa natin sa kalahating kilong giniling at sa parang mga 1/4 kilo ng hipon. Okay? So ngayon, handa na natin siyang ilagay sa ating kumukulong broth. Ayan, ibabagsak na natin siya. Okay. Katulad dito, kung kayo ay may sobrang mga pansit molo balls, pwede ninyo itong ilagay sa freezer para sa susunod na panahon na gusto niyo magluto uli ng soup, pwede ninyong gawin yan. Or, pwede ninyo itong iprito, parang yung tinatawag na parang pinsek frito, para siyang lumpia Shanghai na parang malutong na masarap sa pulutan, masarap na appetizer. Okay, so ito, pakukuluan, dahil baboy ito, pakukuluan natin siya ng mga 15 to 20 minutes para sigurado tayong luto. Wala yung mga parang mga tapeworm na ganyan, kinakatakot natin sa mga hilaw na pagkain. So, balik tayo pagkatapos ng 20 minutes. 20 minutes na! Sarap! Tingnan natin kung tama ang asin. Sakto na. We're ready for plating. Okay. Look at this. Ayan. At syempre, para sa ating arte-arte, lalagyan natin siya ng daon ng sibuyas. Okay. And there you have it. Our pansit molo. So there you have it. Sino mag-aakala na ang classic dish na pansit molo ay pwede nyo nang gawin ngayon? Simple-simple lang. Kung gusto nyo pa ng more recipes galing sa ating kusina, malamang mag-like, subscribe, o mag-comment. Sige na, follow nyo na ako. Ha? Para mas masaya tayo, ha? Tandaan, ikaw, ako, tayong lahat. Pag tayo ay nag-follow dito, magkakaroon tayong lahat ng dating. Kahit wala tayong masyadong datong. Diba? O sige, paano? Hanggang sa ating next recipe na pagtitipid, ang ating Tipidity Recipes. Hanggang sa muli, ako po si Tita Ces, na nagpapaalam po sa inyo. Magkita-kita tayo muli dito sa ating kusina. Bye!